Magandang gabi at welcome sa On The Record, an in-depth interview show ng I-24 News. Habang papalapit ang Israel sa panibagong halalan, ilalaan namin ang ilan sa mga susunod na episode sa mga lokal na issue na madalas hindi napapansin sa mabilis na pagbabago ng balita at hindi napapabilang sa mga headline. Ngayong gabi, tututok ang palabas sa Arab population sa Israel na maigit 20% ng populasyon at matagal nang umiiwas maging bahagi ng ruling coalition, pero nagbago ito kamakailan. Malalim na nakapaloob sa lipunan Israeli, ang mga Arab ay may mahahalagang posisyon sa pampubliko at pribadong sektor, kabilang na ang pagiging gulugod ng sistema ng kalusugan ng bansa, kung saan 30% ay mga Arab. Gayunpaman, madalas hindi pinapansin ng pamahalaan ng Israel ang mga suliraning panlipunan nila sa loob ng mga dekada, maging kanan o kaliwa. Kaya naman sa gitna ng nalalapit na eleksyon at tumitinding karahasan sa mga komunidad ng Arab upang talakayin ang kasalukuyang mga hamon at oportunidad na kinataharap ng populasyon ng Israel at ng komunidad ng Arab na iyon. Kasama ko si Reda Jaber. Si Jabil ay eksperto sa batas ukol sa lipunang Arab, pampublikong batas at pagpapatupad at aktibong tagapagsulong ng mga isyu ng Arab sa mga komite ng Knesset ng Israel. Siya ang dating direktor ng AMAN, ang Arab Center for Safe Society, na nagsusulong ng mga pulisya ng gobyerno at lipunan upang labanan ang krimen sa lipunang Arab. Ginoong Jaber, maraming salamat sa pagsama sa amin. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat. Gusto kong simulan sa lumalalang epidemya na tinatawag na ng mga pagpatay at karahasan sa lipunang Arab. Ayon sa Abraham Initiative, 120 Arab ang napatay simula sa umpisa ng taon dahil sa mga insidente ng krimen at karahasan. Ito ay 20% na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ngayon, sa pangkalahatan, ang ratio ng mga pagpatay sa mga Arab sa Israel ay 14-1 kumpara sa mga Hudyo. Paano mo ito ipapaliwanag? Anong nangyayari? Sa totoo lang, may mga objetibong dahilan nito. Nagbago ang lipunang Arabo, nagbago sa aspektong panlipunan, nagbago sa ekonomiya, at nagbago rin sa politika sa loob ng maraming taon. At ang mga pagbabagong ito, binabanggit mo ang dami ng mga parirala sa healthcare, maraming doktor. Sa akademya, nagtatagumpay tayo sa akademya. Marami ang bilang ng mga babae sa akademya, mataas ang porsyento ng mga Arabong Palestinong babae sa akademya. Mas mataas kaysa sa bahagi nila sa lipunan. Sige, etong pag-unlad na ito, may mga negatibong epekto rin ito. At dito, mayroong gitnang ure, sige, pero may ibang mga tao na nadurog sa ilalim ng ating lipunan. Itong mga negatibong bagay, ang Estado ng Israel bilang patakaran, hindi nila inintindi ang pagharap dito. Maaari tayong magtagumpay bilang isang persona, bilang isang tao, bilang mga individual. Pero bilang isang lipunan, napakababa ng pamumuhunan sa ating lipunan. Kaya ang resulta ng patakarang ito ay hindi natutugunan ang mga negatibong bagay sa ating komunidad. Halimbawa, at ang pangunahing halimbawa ay ang pagpupulis. Noon, hindi natin kailangan ng pagpupulis sa ating komunidad. Tama? Maliit lang ang ating mga komunidad. Napakataas ng pagkakaisa sa ating komunidad. Pero binago ng mga pagbabagong panlipunan ang realidad. Ngayon, sa loob ng 15 taon, kailangan na natin ng pulis. At ang kawalan ng pulis sa lahat ng oras ay nagbibigay ng posibilidad sa maliit na grupo ng mga tao na gumawa ng krimen sa ating komunidad, gumamit ng karahasan para kumita ng pera, para sa droga at iba pa. At ang Estado ay wala ron. Wala rin ang pulis. At dahil dito at sa pagharap sa katotohanan ito, ngayon ay kinakaharap natin ang napakaraming kaso, isang pagsabog ng mga krimen sa ating mga komunidad.
Gusto kong idagdag na may hangganan pagdating sa gobyernong ito, ang gobyernong kanan na ekstremista ngayon na pinamumunuan ni Ben Gvir sa usapin ng krimen. Ito ay tungkol sa pagiging ministro ng pampublikong seguridad. Pagkatapos ng gobyerno ito, dumoble ang bilang, oo, dahil sa pulisya. Hindi ito isang bagay na agarang mangyayari sa ating komunidad. Pero pinag-uusapan mo ang mga taon ng pagpapabaya. Pero pagkatapos ay binabanggit mo ang isang particular na pulisiya ng gobyernong ito na nagdulot ng pagtaas ng krimen. Anong mga pulisiya nagdulot ng pagtaas ng krimen na bumarin ng 15 taon ng pagbabago sa lipunan? Ano-anong pagbabagong ito? Pagbabago at pulisiya ng Estado na hindi tinutugunan ang ating suliraning panlipunan, ang pagbabago sa lipunan sa bawat aspeto. Bakit hindi nila ito tinutugunan? Ito ay usapin ng mga krimen. Isa ito ang usapin ng pagkamamamayan. Kapag bahagi ka ng Estado sa pinakamalalim na kahulugan bilang isang mamamayan, maglalaan ng Estado ng mga yaman para tugunan ang iyong pang-araw-araw na buhay. Sige ba? Sa mga usapin ng lupa, sa infrastruktura, sa edukasyon, sa pagtugon sa mga kabataan at mga problema ng kabataan at problema sa trabaho. Sige, kapag palaging naruuroon ang Estado sa iyong buhay, maaari nilang makita ang mga negatibong bagay at maaari nila itong tugunan. Sige ba? Sa loob ng maraming taon, ang Estado bilang pulisya ay hindi nagmalasakit tungkol dito. Sige? Pero, gaya ng sinabi ko, bilang individual, maaari tayong magtagumpay sa akademya, sa larangan ng medisina o sa ibang larangan. Sige? Pero bilang isang komunidad, napakababa ng pamumuhunan sa ating komunidad. At ganito na ito sa loob ng maraming taon. Iyan ang kabiguan mula itaas pababa. Pero mula sa itaas, pababa. Pero meron din bang kabiguan mula sa ibaba pataas? Ibig ko sabihin, anong responsibilidad ang meron ang mga lider Arabo, mga lider ng komunidad, mga lider politikal? May pananagutan ba sila sa kasalukuyang kalagayan ng lipunang Arabo sa Israel? Pero ito ang aking pagsusuri ngayon na naniniwala kami sa aming pagkamamamayan. Sige, naniniwala ang mga Palestino sa Israel na mahalaga sa kanila ang pagkamamamayang ito. Sige? Kaya palagi, mas marami tayong oras at pagsisikap na ginugugol para hilingin sa Estado na gumawa ng aksyon sa ating mga issue. Sige? At minsan, para sa akin, palagi nating nakakalimutang kumilos gamit ang sarili nating mga kamay. Lutasin natin ang problema, hindi lang maghintay sa opsyon ng Estado. Kaya ano ang nasa kamay ng mga lider? Maraming bagay. Halimbawa, ang problema ng kabataan. Hindi ko kailangan ang kagawaran ng edukasyon para umaksyon. Kailangan ko ang ministro ng edukasyon. Pero hindi ko kailangan ang kagawaran ng edukasyon sa lahat ng oras. May kapangyarihan ako, pangloob na kapangyarihan sa aming komunidad. Kaya nilang harapin ang ilan sa mga isyung ito. At hindi namin ginawa yon, hindi namin ginawa ito. Halimbawa, para sa pampublikong lugar, ang ating pampublikong espasyo. Sige, marami tayong magagawa ng mag-isa na hindi naghihintay kay Ben Gvir at sa iba pang mga ministeryo para kumilos sa ating komunidad. Itayo muli ang ating mga komunidad at palakasin ang kakayahan ng ating mga tao na harapin ang ating mga problema nang hindi naghihintay sa iba. Para sa akin, ito ang pangunahing issue dito na kaya nating gawin pero hindi natin ginawa. Gusto kong ibalik ang usapan sa tumataas na karahasan dahil nabanggit mo ang pampublikong lugar. Karamihan sa mga krimen ng pagpatay ay nangyayari sa pampublikong lugar at 85% ng mga pagpatay sa lipunang Arabo ay sinasagawa gamit ang mga baril. Karamihan dito ay ilegal.
Ngayon, narinig ko na ang ideya ng problema ay dahil lang sa madaling pagkuha ng mga baril. At kung kukunin ang mga baril, kung pupunta ang pulis at kukolektahin lahat ng armas, hindi na raw magkakaroon ng mga pampatay. Sumasang-ayon ka ba doon? Napakahalaga ng aspetong ito na ang ating mga kabataan ay maaaring madaling magkaroon ng mga ganitong armas. Ito ang pangunahing issue kung bakit napakadaling gumawa ng pagpatay. Dahil noon sa ating komunidad, kapag may alitan sa pagitan ng dalawang panig, okay, ang pinakamatindi ay ang pagsaksak o paghahagis ng bato. Okay? Pero nung nagkaroon ng armas, nagbago ang realidad. Ngayon, hindi namin itinatanggi yan. Ang pulis bilang isang sibilyang grupo, hinaharap ito gamit ang teknolohiya ng Shinbet at isa pang grupo sa seguridad. Pero ang lumampas sa hangganan at ituring kaming mga Arabo bilang banta sa seguridad. At harapin ito bilang isang mentalidad ng Estado at ng gobyernong ito, okay? Ngayon ay isang right-wing na gobyerno. Ngayon, maaari na nating lampasan ang hangganan at maaaring mapahamak natin ang ating pagkamamamayan at ang ating komunidad. Hinaharap natin ngayon ang mga krimen, pero sa hinaharap. Sa hinaharap, ang paglabad na ito ay makakasama sa ating mga mamamayan. Ngayon, sa madaling salita, may pangamba ba na ang mga sandata nito ay mapupunta sa mga tunay na teroristang organisasyon na nagbabanta sa seguridad ng Israel? Sa tingin ko, hindi. At ito ang ginagawa ng kanan sa Israel, oo, ginagamit niya ang masakit na sitwasyon sa ating komunidad. Gusto naming kolektahin ng Estado ang lahat ng armas sa aming komunidad. Ito ay laganap sa lahat ng partidong pampolitika sa aming komunidad, pati na rin sa iba pang mga komunidad. Lahat ay gusto na kolektahin ng Estado ang mga armas na ito. Hindi namin iniisip na magiging banta sa komunidad ng mga Hudyo ang mga armas na ito. Pero ang ilan sa mga kilalang tao sa Israel, tulad ni Ben-Gvir at iba pa, palagi nilang gustong ipanindak sa mga Hudyo ang mga Arabo sa pamamagitan ng paggamit ng isang bagay sa kanilang imahe. Isipin mo na baka ang mga kriminal na ito ay lumampas na sa linya at maging banta sa seguridad. Ayaw nilang lutasin ang problema. Gusto nilang samantalahin ang problemang ito para sa pansariling kapakinabangan sa politika. At ito ang gusto natin palagi para sa ating mga kaibigang Hudyo. At tayo ay nakikipagtulungan dito. Kailangan nating makipagtulungan dito sa antas ng sibilyan. Hindi dapat isipin na lampasan ang hangganan sa pagitan ng seguridad at buhay sibilyan. Kaya ang paraan para mas solusyonan ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng pamahalaan. At ang paraan para gawin yon ay sa pamamagitan ng halalan. At ito ang nagdadala sa akin sa susunod na pangunahing issue na gusto kong pag-usapan natin. At iyon ay ang historical na papel o ang pagtanggi ng mga partidong Arabo na sumali sa namumunong koalisyon maliban sa United Arab List, RAAM, na pinili noong 2021 na sumama kina Bennett at Lapid. Pag-uusapan natin yan. Pero bakit hindi makilahok sa larong pampolitika? Ibig sabihin ay sumali sa koalisyon. Ibig ko sabihin, ang habang buhay na pagiging oposisyon ay hindi talaga nakakatulong sa publiko sa abot ng makakaya nito. Gusto kong itama ang palagay na ito. Na ang mga Arabo ay nagsimula ng hindi tumanging sumali sa mga koalisyon sa gobyerno ng Israel. Ang pagtanggi ay mula sa mga Zionistang partido sa Israel. Iniisip nila noon at hanggang ngayon, karamihan sa mga Zionistang partido na hindi pa ito ang tamang panahon.
na makikialam ang mga Arabo sa isang mahalagang usapin sa Israel, seguridad at ang diwa ng Estado ng Israel bilang isang estadong Hudyo. Kaya tumatanggi silang isama ang mga Arabo, ang Partidong Arabo sa kanilang koalisyon. Pero nung 1992 habang si Rabin, nang binuo niya ang kanyang koalisyon, ang mga partidong Arabo, dalawang partidong Arabo, sinuportahan nila si Rabin sa pamamagitan ng pagbuto pabor sa kanyang gobyerno. Inirekomenda siya sa Pangulo, ngunit hindi sila sumali sa koalisyon. Pero sinusuportahan nila ito. Pero ang tanong, noong panahong yon ay isang proseso ng kapayapaan. Pagkatapos, ang mga Arabo sa Israel ay gusto nilang mabigay ng suporta sa proseso ng kapayapaan. At sinusubukan kong sagutin ang tanong mo, bakit hindi ngayon mula sa panig ng Palestino, ng Arabo, na huwag sumali sa koalisyon? Dahil palaging ang gobyerno ay nakikitungo sa okupasyon sa mga sinakop na teritoryo. May mga aksyon militar, may mga aksyon laban sa amin, sa mga Palestino, sa aming mga tao. Okay? Pagkatapos, kapag pumasok ka sa gobyerno, magkakaroon ka ng kolektibong responsibilidad at magiging responsable ka para dito. This patakaran sa West Bank at pagkatapos ay sa Gaza Strip. Pero hayaan mong igiit ko ito. Kung ganon, ang tanong dito ay hindi lang isang bagay na para sa amin, para sa mga Palestino dito sa Israel. Mas malaki ang tanong. At kapag sumali ka sa koalisyon, napakalaki ng responsibilidad mo sa nangyayari sa mga tao mo sa West Bank at Gaza. Kaya nung sumali talaga si Mansour Abbas sa koalisyon, hindi lang suporta mula sa labas noong 2021, sinasabi mo na mas nagkaroon ng pagbabago sa pananaw kina Bennett at Lapid kaysa kay Mansour Abbas. Pero pagdating sa populasyong Arabo, nagkaroon ng partidong Arabo sa koalisyon at hindi naman bumagsak ang mundo. Ito ang sandali kung saan si Lapid numagda para sa pagsali sa koalisyon. Sa tingin ko, makasaysayang sandali ito sa politika ng Israel. Pero sinasabi mo na para sa karaniwang Arabo ng Israel na maaring kinikilala pa ang sarili bilang isang Palestinong Israeli, nagiging imposibleng sitwasyon ito. Pero muli, hindi naman bumagsak ang langit para sa mga Arabo ng Israel. At maaring sabihin ng ilan na ang pagkakaroon ng isang tulad ni Mansour Abbas sa koalisyon ay nagpaunlad ng kanilang buhay o nagnormalisa ng partisipasyon ng mga Arabo sa larangan ng politika sa Israel. Kaya na yon, kapag sinabi ni Naftali Bennett na walang Arabong partido sa koalisyon at lahat ng Zionistang partido ay nagsasabing tanging mga Zionistang partido lang, ibig bang sabihin nito na nabigo ang eksperimento? Hindi, sa tingin ko ay hindi ito nabigo. Ngunit ang komunidad ng mga Arabo ay nahati na ngayon sa isyung ito. At marami sa mga Arabong Palestino dito sa Israel ang naniniwala na ngayon na ang tamang panahon para lumayo sa partikular na gobyernong ito. Kaya ang pagpasok sa koalisyon ay paraan natin, hindi lang para mapabuti ang ating kalagayan sa pagharap sa mga krimen at iba pang issue, kundi pati na rin upang wakasan ang panahong ito na ang kanan, ang ekstremistang kanan, ang bumubuo ng koalisyon. At sa kabilang banda, marami pa rin mga Palestino sa Israel ang naalala ang nangyari sa Gaza, ang nangyayari ngayon sa West Bank, at ang ginagawa ng mga settler na yon sa West Bank. At kung gayon, hindi madaling maging bahagi ng koalisyon. Sige, sa pangakong kung sino ang bubuo ng bagong koalisyon na ito, na siya ay mula sa kanan at ito ang kanyang gagawin, hindi pareho pero ipagpapatuloy niya ang okupasyon. Tingnan mo, ito.
Ngayon inilagay ko ang dalawang panig sa pagkakahati ng opinyon ng publiko sa ating komunidad. Pero para sa akin, sa tingin ko ngayon ay pwede na tayong sumuporta gaya ng ginawa natin nung 1992. Okay? Hindi para maging bahagi ng responsibilidad sa gobyerno, kundi para suportahan ang anumang pagbabago sa politika sa Israel. Dahil kung ngayon ang mga partido ang oposisyon sa Israel ang bumuo ng koalisyon, may dahilan para doon. Para sa amin bilang isang Palestino, wala talagang alternatibo, political na alternatibo. Ang political na alternatibo ay ang pagbabalik ng kanan sa kapangyarihan. Kaya ngayon, sa ganitong sitwasyon ng politika, wala kaming ibang pagpipilian, kundi suportahan ang bahaging ito ng mga partidong politikal sa Israel. Kaya sinasabi mo na ang ideal na solusyon para sa iyo ay ang pagbabalik sa modelo ng 1,992 ng suporta ni Rabin mula sa labas, kaysa sa modelo ni Mansour Abbas, Naftali Bennett at Yair Lapid na subukang impluensyahan mula sa loob. Isang bagay na napakahalaga at malalim, ayaw kong mangyari na ang mga Arab ay sila ay. Makialam sa mga alitan sa pagitan ng panig ng mga Hudyo. Okay? Ito minsan ang panig ng mga Hudyo ang dapat magdesisyon kung saan panig sila. Kapayapaan ba o digmaan ang gusto nila? Gusto ba nila ng liberal na demokrasya o gusto nila ng diktadura? Sige. Ito ay isang tanong sa publikong Hudyo, hindi sa publikong Arabo. Pero pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa ating mga karapatan, ipaglalaban natin ang ating mga karapatan. Dahil kung makikialam tayo sa politika ng mga Israeli Zionist, tang Hudyo sa ganoong paraan, baka ilagay natin ang ating sarili sa panganib. Dahil ang kanan ay napaka-militarista at napaka-marahas na yon. At inaasahan na magiging mas marahas pa ito sa hinaharap. Sa tingin ko, dapat gumawa rin ng mahirap na desisyon ang populasyong Arabo sa mga issue. Pero magpapatuloy na tayo sa rapid fire segment ng Palabas kung saan ipapakita ko ang 3 larawan. Sabihin mo agad ang unang naiisip mo. Ito si punong ministro Benjamin Netanyahu noong kampanya sa eleksyon noong 2021 nakipagkita sa mga pinunong Bedouin sa Negev. Abu Yair ang tawag niya sa sarili niya. Abu Yasser. Patong. Sige, mabigat na salita yan. Lipat na tayo sa susunod na larawan. Ito ang pinagsamang Arabong listahan sa punong tanggapan ng partido sa Sfaram noong 2020 matapos makamit ang record na 15 upuan sa Knesset. Pinili nilang di sumali sa koalisyon. Oo, ito ay isang napakahalagang sandali sa ating pampulitikang buhay. Pero gayunpaman, may nangyari doon at pinalampas nila ang makasaysayang sandali para baguhin ang ating realidad. Sige, at ang huling larawan, ito ay mula noong Enero ng taong ito. Ito ang mga lider ng 4 na pangunahing Arabong partido sa Saknin na lumagda ng kasunduan upang mantulungan na muling buuin ang joint list. Hindi pa muling nabubuo ang joint list. Sa tingin ko may larawan ng pag-asa dahil ang larawan ito ay kuha pagkatapos ng demonstrasyon sa Saknin. At ang krimen na nangyari doon sa Saknin. At pagkatapos, dahil sa presyon ng publiko, gusto nilang tiyakin na sila ay patungo sa pagkakaisa. At ito ang hinihingi ng mga tao na ipakita. Oo o hindi. Magkakaroon ba ng pinagsamang listahan ng terorista sa darating na halalan? Oo o hindi. Yan lang ang oras natin. Nag-aalinlangan ako dito. Sige, hanggang dito na lang muna. Salamat ulit, Reda Jabber, sa oras at pagsama ngayong gabi.
Salamat sa imbitasyon. Salamat. Sana makasama namin kayo ulit sa susunod na linggo sa On The Record. Mahahanap din ninyo ang episode ngayong araw at lahat ng mga naunang palabas sa YouTube at Spotify. Salamat sa panunod.